Buhay na buhay ang Diyos, dakilang walang kapantay, magpakailanman. Salita niya ay tunay, makapangyarihan, at may buhay. Sumainyo ang kapayapaan. Mula sa awit. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay magligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Mga lingkod ng Panginoon at dakilat mararangal ay dakilat mararangal. Ligaya na ng sarili ang sila ay makapisan. Silang bumaling sa ibang Diyos, sulirani abot-abot. Sa pagsambang gawin nila, ako'y hindi lalahok. Ikaw lamang, O Yahweh ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ang biyayang kaloob mo ay kahanga-hangang tunay. Kay inam ng kaloob mong sa akin ay ibinigay. Pinupuri ko si Yahweh na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya ay kailanmay hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay, ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Tunay nga ang pag-ibig mo, dakilang walang maliw. Sa pagmamahal ay dalisay at malinis. Ikaw ang tunay na masasandigan. Ikaw ang tunay na maaasahan. Ikaw ang tunay na maglalagakan ng buhay, na matimbang at kailanmay hindi gagaan. Na kahit saan dako, kaya mong buhatin isadsyad ang sinuman, pagkat ikaw ang tunay na may taglay ng lahat ng kabutihan. Kagalakan na ikaw ay tuwirang masumpungan, sa damdamin ay aapaw, ligaya mong binubuhay. Nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam, nekkaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mula kay Juan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay mo sa kanila upang sila'y ganap na maging isa. Gaya nating iisa, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan ay sinugo mo ako at sila'y inibig mo, katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin.
upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakanila. Ama, nais kong makasama sa aking katotohanan, kinaroroonan ang mga binigay mo sa akin, upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin. Sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita. Baliwanag ang katotohanan. Ang Ama na isinugo sa ibabaw ng lupa sa pagiging tao at pagkakatawang tao ay hindi nakikilala ng hindi kinikilala ang Anak. Subalit nakilala ang Ama dahil sa pagkilala sa Anak na nagpakilala sa Ama, kaya't ang kumikilala sa Ama ay nakikilala ang Anak, at ang kinilala ang Anak ay makikilala ang Ama. Dahil buhay ang Diyos at tapat kailanman, maliwanag ang katotohanan, ang kumikilala sa Anak na isinugo ay mararamdaman kung sino ang Ama na pinakilala ng Anak upang pag-isahin ang bawat isang nagkaisa sa pamamagitan ng Ama, sa pamamagitan ng Espiritu niya, sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya't pararangalan ang Ama sa pangalan ng Anak. At ibig ng Anak na makita ng mga anak na binabaan at sinubuan ng Ama upang ipakilala ang Ama sa mga anak na kikilala yaong kinaroroonan at paroroonan ng Anak na isinugo na bago pa nalikhang sanlibutan ay iyon na nga. Alalaong baga, patotoo lamang na ang Ama at Anak ay iisa noon pa man sa pamamagitan ng Espiritu. Ngunit at pasubali, pinagkatawang tao, pinaging dapat na maging berbo, naging Mesiyas ng sanlibutan, upang maisiwalat, maisalarawan ang tunay na kalooban ng Ama. Kung sino ang Ama at ano siya sa buhay ng tao, sa buhay ng mga nananalig sa Kanya, nananalig sa Anak, upang magtiwala at manalig sa Ama. O kay palad ninyo, mga iniibig ko at minamahal, na tuwirang nananalig at nagtitiwala sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Ang hindi ninyo nalalaman o dili kaya'y di nababatid, napapabatid at nauunawa ninyo at nalalaman ninyo ang mga napabatid ng Anak sa pamamagitan ng Espiritu upang maiugnay ang mga anak ng Ama na kayong mga nakikipag-ugnay sa iisang Diyos ng katotohanan at Diyos Espiritu na sa tinutukoy ng Ama na layunin at hangarin niya dito sa lupa na ang kumikilala at kinikilala siya, mararamdamang siya Diyos na nga. Ang Diyos noon, Diyos ngayon, at Diyos magpakailanman. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkarameneya,
ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't hindi lamang ang dinadalangin ng anak ay ang mga alagad, ang mga nakasama, kundi ang sinumang mananalig at nagtitiwala na ang anak ay ang ama, na ang ama ay anak, na sa pamamagitan ng Espiritu na iisa ang ama at anak sa patnubay at kapangyarihan ng taglay na Espiritu. Buhay ba ang ama? Kay buti ng ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at maghulay, magtanto na tuwiran. Diyos Ama ay pakinggan, salita niya ay buhay na buhay. Ang wika niya'y nagbibigay buhay, kapangyarihan niya ang siyang bumubuhay. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Mula sa mga gawa, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ng mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin, saka kinalagan si Pablo. Ipinanaog at iniharap sa kanila. Tumindig si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harapan ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong saserdote si Ananias sa mga nakatayong malapit sa kanya na sampalin sa bibig si Pablo. Sinabi ni Pablo, hahapasin ka ng Diyos, ikaw na mapagpaimbabaw. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit ipinasasampal mo ako at iya'y labag sa kautusan. Sinabi ng mga nakatayo roon, ilalapastangan mo ang pinakapunong saserdote ng Diyos. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong saserdote, sapagkat nasusulat nga, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduceo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo, dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon. Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo mga Pariseo at mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduceo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may isang espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainit na ang kanilang pagtatalo,
Natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't ipinapanaog niya ang mga kawal, pinakuha si Pablo at pinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganyan din ang gawin mo sa Roma." Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka dito. Ganyan din ang gawin mo sa Roma. Nagpatotoo si Pablo sa Jerusalem, ganyan din ang binibiling gawin sa Roma. Sa buhay ng tao, iba't ibang pananaw nila sa buhay, pananampalataya. Iba't iba ang paniniwala nila. Nagtatalo-talo dahil sa relihiyon. Naglalaban-laban dahil sa relihiyon. Nagsisiraan dahil sa relihiyon. Nagsisigawan ng papuri at parangal sa Ama. Ngunit ang damdamin nila ay nagsusumigaw din sa pagkainis dahil iba't iba ang damdamin nila. Ano nga ba ang tunay na damdamin mula sa Ama? Hindi ba't mabuti? Pag-ibig? Kaya hindi dapat pagtalunan o paglaban-labanin o di kaya ay maghidwaan ng dahil sa relihiyon kung iisang Ama ang kinikilala ng bawat isa. Kaya lamang kung magkamisan, nagpapanalo ang tao dahil sa hindi magpatalo ang ayaw patalo. Sapagkat sa karunungan nilang taglay, ngunit ito ba ang magiging paraan ng kaligtasan at ito ba ang magiging daan ng buhay na walang hanggan? Ang karunungang pinaglalaban mo, ang kalamang pinaglalaban mo, ang natutunan mo sa karunungang banal na aklat, banal na salitang binabaybay mo, o ang pakikipagtotoo mo sa Diyos na hindi mo nakikita, ang pagiging matapat mo sa Diyos na hindi mo makita, ngunit alam mo siya'y Diyos ng katotohanan at Diyos na buhay at saksi sa lahat ng dako at sa lahat ng tao. O kay palad ninyo na ang pananaw ninyo iisang Diyos, iisang makapagbibigay buhay at iisa ang daanang katotohanan. Ang anak na isinugo at ibinaba sa pangalang Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo na taglay ng Jesus na isinugo at binaba upang taglayin ang kalooban ng Ama. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Hindi ba't ang tinuran ay magpakababa kayo? Magmahalan kayo? Huwag kayong magsiraan. Huwag kayong maglaban-laban. Huwag kayong magtalo-talo. Huwag kayong madhidwaan, kundi kayo'y magkaisa. Kaya ang pag-iisa na nagkakaisa sa iisang Ama ay kalugod-lugod na pinagmamasdan niya. Sapagkat hindi ang anumang tinindig ng tao dito sa lupa ang magiging daan ng liwanag ng buhay mo, kundi ang salitang banal na nagbibigay liwanag ng diwa, liwanag ng buhay, espiritual na pamumuhay. Liwanag ng katotohanan ng iyong nasumpungan ay ang Diyos na buhay, ang Diyos na magliligtas sa iyo sa anumang delubyo ng buhay mo. Ang Diyos na magpapatibay
ng isip at damdamin mo upang kumilala ka at kilalanin ang kapangyarihan niya na may magagawa siya sa buhay mo bilang anak niyang kumikilala sa kanyang pagiging Diyos na totoo. Hindi ang sino mang kapwa mo ang magiging daan ng kaligtasan mo, hindi ang sino mang kapwa-tao ang magiging daan ng kaligayahan ng buhay mo, hindi ang sino mang kapwa mo ang magpapagaling ng kaluluwa at katawan mo, at lalong hindi ang sino mang yaman at anumang kayamanan sa mundo ang magbibigay kaluwalhatian sa buhay mo. Kundi ang iisang Diyos na pinaglalaban-labanan ng tao, na pinaghihidwa-hidwa ng tao, ang salita na pinagpaparte-parte na hindi naman dapat at nararapat, sapagkat iisa lamang ang Diyos na nagwika at nagturan at ang Diyos na makatotohanan magpakailanman. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kaya ang Espiritu Santo na tinataglay ng tao na banal at makatotohanan, siyang magbubukas diwa at magtuturo ng katotohanan kung paano ka kumilala at sumamba sa Diyos mo na tinatawagan at kinikilalang Panginoon mo. Ang nagwika at nagturan na ako ay si ako nga, na pinagmula ng buhay at lumikha ng lahat ng bagay dito sa lupa bago pa ang tao na binuhay at nilikha. Ang nagparte ng dagat at ng patag, ng karagatan at ng kapatagan, ng mga burol, ng mga bundok at ng mga kuweba, ng mga dalampasigan at ng mga ulap. Pinagbukod-bukod ang langit at lupa upang masabi na nananahan ka ngayon sa lupa at magmithi kang makatahan sa kinaroroonan ng Ama na pinagmulan, ng Anak na binaba upang ipakilala ang Ama at makilala ng mga kikilala at magkakaroon sila ng tunay na pananampalataya. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Kaya't hindi sa pilitan ang pagpapatiwala mo sa tao. Di mo maaring sabihin, maniwala ka na sa akin. Magtiwala ka na sa akin. Kundi maniwala ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang pagtitiwalaan mo ng buhay, ang paniniwalaan mong may gagawin at magagawa sa iyo. Hindi ang sino man, hindi ang tao, kundi ang Diyos na totoo. At ginagamit lamang ang tao upang maghayag ng totoo at katotohanan sa mundo, at dahil ang tao ay tao nga ito, hindi kayang alamin ang katotohanan, hindi kayang baybayin ang katotohanan, hindi kayang sabihin ang katotohanan, kaya't ginamit ng Espiritu Santo ang tao upang siyang magwika, siyang magturan, maglathala ng mabuting balita at banal na salita. Kaya't banal ang nagwiwika, bagamat hindi banal ang mga taong ginamit, ngunit at pasubali pinapaging dapat ng Ama na maging banal ang mga nagmimiting magpakabanal dahil siya'y banal at siya'y banal kailanpaman. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya walang taong dapat tanghalin at itanghal. Kaya walang taong dapat parangalan at papurihan. Kaya walang taong dapat dakilain at sambahin, kundi ang Diyos na magpakailanman ay Diyos
ng sinuman, sapagkat walang tao kung walang Diyos Ama, at kung walang sasambang tao, ano kabuluhan ng Diyos Ama. Kaya't binigyang karapatan ang mga anak na mabuhay upang may sumamba, may magtiwala, may dumakila at magparangal sa Diyos na babathala. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. At kung kinikilala mo ang Diyos mo'y banal, hindi mo isasalarawan sa pag-ugali mong masama sapagkat siya'y banal. At nang dahil tinataglay mo ang banal niyang Espiritu, ang isisiwalat mo at ipapasalarawan mong gawa ay ang gawa niya na mabuti sa lupa, hindi ang gawa mong masama. Kaya mapapalad kayo na nagsasalarawan at nagmimiting maisalarawan ang Diyos Ama na tinanggap nyo, na tinatawagan nyo, na sinasamba nyo, na kinikilala nyo ng Diyos noon, ng mga ninuno nyo, ay Diyos ngayon at Diyos magpakailanman sa mga susunod pang panahon. Sa bawat henerasyon, isa lamang ang Diyos. Sa buong panahon, isa lamang ang Diyos. Sa lahat ng daigdigan, sa buong salupaan, buong kalupaan, buong sanlibutan, isa lamang ang Diyos. Ang Diyos na nagwika, ako ay si ako nga. Ang Diyos magpakailanman, ang Diyos na mabathala. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't dahil tinanggap mo ang Diyos mo, at tunay na siya ay nasa puso mo at dinadamat nararamdaman mo siya, magugunita mo kung sino ka bilang anak niyang kumikilala sa Kanya, na sa unang buhay mo'y wala kang inaalam, kundi ang gusto mo lamang ang sundin mo at masunod mo. Ngunit nang kinikilala mo na siya at nakikilala mo na siya, na siya palang Diyos mo na dapat sundin mo, pinagsisikapan mo, pinagsusumakitan mong isuko ang sarili mo na kung ano ang alam mong hindi tama sa pananaw niya ay gagawin mong itama dahil siya ang buhay mo. Kaya't sa Kanya ang pagtatama sa iyong mga pagkakamali. Kaya't kung kikilala ka bilang anak niya, walang hindi maitatama sa lahat ng mali mo bilang anak niya. Sapagkat alam mo, siya ay Diyos ng tamang mabuti gawa. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sapagkat alam mo, mahal na mahal ka at ibig mong madamang mahal na mahal mo rin siya. Kaya't gagawin mo na gagawa kang makalulugod sa Kanya upang maparamdam mo kung paano Kanya minamahal at pinagmamalasakitan, pinahahalagahan, pakikita mong pinahahalagahan mo rin siya. Hindi sa mga biyaya lamang na ibig mo na makamit mo, kundi magmimiti kang sumunod na ang tuntunin at aral niya ay maisa buhay mo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Sapagkat nang dahil alam ng Ama, marupok ka bilang tao. Mahina ka bilang tao, wala kang kakayanang maging banal. Wala kang kakayanang magpakabanal. Kaya't ibinigay niya sa iyo ang magpapabanal sa iyo, ang magpapabago sa iyo sa masamang isip mo, sa masamang loob mo, sa masamang gawa mo. Ang Diyos na di mo nakikita, ngunit sa lahat ng panahon may ginagawa kahit kaninong anak niya. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na butihin, Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos
Espiritu. Kaya't kay papalad nyo na ang pangunaway binuksan at nabuksan, ng pangunaway nakakunawa at nakatanggap, ng pandama ay nabuhay. Dahil Diyos ng katotohanan ang pinakamahalaga sa buhay ni Numan. Nekaramenia hanam, nekaramenia hanam, nekaramenia hanam. Kaya bilang tao, masasabi mo, nangisilang ka sa mundong ito, walang batid ka kahit ano, pagkat sa plot mo may wala kahit ano. Nang dahil sa pag-ibig ng magulang mong nagluwal sa'yo, wala ka pa dito sa mundo'y may nakalaan na ito. Naisusuot mo pagluwal mo sa sinapupuna ng iyong ina. Anumang hirap at sakit na kanyang binata, nang makita kay naging masaya. Kaya't nang dahil na mahal kanya, inaaruga ka araw at gabi, minamasdan kanya. Ni ayaw kang masaktan, ni ayaw kang masugatan, ni ayaw kang lumuha na bilang anak niya. Kaya't mula sa iyong pagkasanggol, arugay ginagawa niya. Lagi mong tandaan, kasama ng magulang mo ang bumuhay sa iyo. Kung wala yaong ama, walang tao dito sa mundo, walang ama't inang matatawag kayo. Kaya't ang ama, ang anak at mga ama ay tunay na mula din sa ama ito. Kaya't ang ibig ng ama maging sagrada pamilya. Yaong ama't ina at mga anak nila hanggang kaapu-apuhan na, ay makilala ang pagmamahal ng ama at madama nila't mabuklod sa pag-ibig niya. Kaya't kay palad niyong mga nagmamahalang pamilyang matatawag na kumikilala. Samang pinagmulan, kaya kayo naging pamilya at nabuo kayo bilang mga anak niya. O kay palad nga ninyong sa kanya ay tumatawag sa tuwina. O kay palad nga ninyong sa kanya ay nananahan sa aral niya. O kay palad nga ninyong siya ang inyong pag-asa at tuwirang inaasahan sa araw at gabi man. Kaya't ang wika ng ama, lahat ng tao, abot tanaw ko, abot kamay ko. Kung ako lamang ang kikilalanin at tatanggapin, mapaparamdam ko yung pag-ibig na malinis, dalisay at wagas ito. Kaya't sisibol ang ligaya, mananahanay kapayapaan sa kanila. Nekarameneya hanam, nekarameneya hanam, nekarameneya hanam. Kaya't kay palad ng mga pamilya na nagkakaisa sa hirap at ginhaway, magkatuwang sila. Sa salat man ng kayamanan ay di sila napaghiwalay ng anumang pinagdaraanan, sapagkat nakabuklod sa kanilang amang nagbuklod upang sila'y magmahalan bilang isang
pamilyang naturingan. Pagarian kayo mga mahal, pangunahan ng tuwiran, kaya't kayo'y lahat ay anak ng Ama. Binuhay kayong lahat sa pamamagitan ng Espiritu at kapangyarihan niya. Kaya't ang sino mang nagkakaisa sa Espiritu niya, damang-dama na buhay siya. Kay palad niyong matatawag bilang kanyang mga anak. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Walang perpektong buhay, walang perpektong pamilya, walang perpektong tao. Ginawa ng Amang walang perpekto upang sa Kanya hanapin ang lahat. Kung may gusot, siyang tagapag-ayos. Kung may kaguluhan, siyang tagapagpayapa. Kung may kadiliman, siyang kaliwanagan. Kung may pagkagupo, siyang pagkatindig. Kung mayroong binabagsak, siya ang nagtitindig, naguhulagpos, naganap. Walang alipin na di amaang maggagawad ng tunay na paglingap. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Kaya sa araw at gabi, anong sasabihin mo? Panginoon, naririto ako bilang anak mo, nagnanasat, nagmimithing, maging karapat dapat sa'yo. Araw-gabi ang layon ko'y pagnilayan ang aral mo. Huwag kung anong laman ng isipan ko. Kaya't ito'y gawaran mo ng mga salita mo. Tamnan mo ko, o Ama ko, ng mga banal na aral mo. Buksan mo ang unawa ko, nang mawawaan ko ito, at mati mo sa puso ko. Mahal na mahal mo ako, yamang ikaw ang aking Diyos na bumuhay. Di man kita nakita, nakikita mo ako. Di man mahawakan, mahahawakan mo ako. Tulungan mo, o Ama ko, sa buhay kong pahiram mo, na makakilala sa'yo. At ang aking kahinaan, palakasin mo ito. Ang aking karupukan, ganap mong patatagin. Ano man ang sakit kulang, ako'y iyong punuan. Ano man ang aking kamalian, itama mo man din. Upang patuloy na ako'y makatanggap ng liwanag ng buhay, na ikaw magbibigay. Walang patutunguhan ang buhay ko na pahiram, kung ako ay mawawalay sa iyong piling bilang banal, na ako'y makasalanan. Kaya't ang nasa ko'y manguna kang ganap, maghari ka Ma sa buhay kong ito. Mula ulo hanggang talampakan, pangunahan mo, puspusin mo ako ng liwanag na taglay mo, upang makilala ang gawa mo, Ama. Patuloy mong imulat
ang aking mga mata sa gawa mong kaiinam at aking mapakinggan yaong mga salita mo. Liwanag ang dulot kanino man. At kung nahihiling nyo ito at minimithi nyo ito, ipagkakait ba sa inyo ng amang butihin? Na ito ang layunin na kayo'y maging mabuti man din? Kaya't mapapalad kayong nagmimithi ng kabutihan at makabubuti sa kapwa nyo. Di lamang yaan ang ipagkakalob sa inyo, higit pa sa alam nyo at higit pa sa inaalam nyo, na alam niyang kayang gawin niya, na alam niyong kayang ibigay niya, nagigitla ka pa kung pagkamisan. Kung ano yung hindi mo hiningi, bibigay niya pala sa madali at magaang paraan na di ka masasaktan, masasakitan, magugulumihanan na kung ano-ano ang laman ng iyong isip na pampalito sa buhay. Sapagkat siya ang sayo'y diwa, kaya't ang salita niya ang sayo'y tinatala. Buhay bang Ama? Kaya't masasabi mo sa bawat araw at gabi, ang araw at gabi ay pantay lamang sa iyo, sapagkat ang tagumpay ay siya mismo sa buhay mo. Kaya't masasabi mo, Panginoong butihin, ako iyong lingapin. Panginoong butihin, ako iyong patawarin. Panginoong butihin, ako iyong tanggapin. Panginoong butihin, salamat sa iyo man din. Di mo ako pinagsawaan, ituwid sa aking kamalian. Di mo ako iniwanan sa kabila ng aking kasalanan. Di mo ako tinakwil, ako iyong minahal. Kaya't ako'y dapat man din sa'yo'y tumahan. Salamat sa lahat na iyong pagbabata. Salamat sa lahat ng iyong pagtuturo. Salamat sa lahat ng iyong alay, na kailanman di mo ako pinagkaitan. Kung magkaminsan may para bagang, di mo ako pinakikinggan at pinagbibigyan. Yang pala'y layon mong ako'y maghintay lamang, at ako'y matutong magtiis man din. Salamat sa iyong mga aral. Salamat sa iyo, Ama kong mahal. Salamat sa lahat ng pagsubok ko na iyong pinakita kung paano na ako'y tinulungan at ginabayan, na ako'y hindi kailanman kinaligtaan, na ako'y tuwirang pinahalagahan, pagkat ang buhay ko'y tanging sa'yo lamang nagmula, at di ko man alam kung paano ako naisilang, kung paano ako ay lumaki, kung paano ako'y nagkagulang.
guhit ng palad ko'y ikaw ang nakakalam. Maging ang sa akin ay hangganan, kaya't ikaw na lamang ang dapat kong asahan at buhayin mong patuloy sa aking isipan. Ang damdamin ko na may patuloy mong agawin, at ang buhayin mo'y sa'yo'y pagmamahal, upang patuloy na ako'y huwag manindim, at sa'yo'y galak akong manambitan, at magtiwalang di mo pababayaan na maging ganap sa'yong kalaban na manlilinlang, kundi ikaw ang mangibabaw, upang ako'y araw at gabi may kasiyahan, upang ikaw ang aking patuloy na sambahin, upang ikaw ang aking mithiin na masilayan sa takdang panahon na ako'y lilisan sa lupang ibabaw at magbabalik sa pinagmulan, sa lupang alabak na ikaw ang nagbigay, upang lubos ng sayo'y tumahan. O kay sarap sa piling mo, Ama, o kay sarap namnamin ang aral mo, o kay sarap mamuhay ng ayon sa'yo, pagkat ikaw ang ligaya ko. O kay sarap na maging ikaw, Ama, ang patuloy na sa tao'y manahanap. Ang lahat ay mapagbabago mo, pagkat ikaw nga ang pagbabago. Kaya nga layon mo'y baguhin, ang tao ay kumilala sa'yo. Kaya nga't ang wika mo'y, salita mo'y hanapin, at masusumpungan ang katotohanan ng buhay. Pagkat ika'y buhay, magpakailanman. Nekkaramenehanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O kay sarap namnamin ang mainam na aral na sa iyong kaisipan siyang pinagbubulay-bulay. Sumainyo ang kapayapaan. Tayo na. Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin ka, Ama. Purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Kapag nagnilay ka,
at pinabatid sa iyo at binigyan ka ng unawa ng Ama, paano mo nga bang mapipigilan ang buhay mo? Paano mo nga bang mapamangangalagaan ang buhay mo? Alam mo ba ang bukas mo at alam mo ba ang mamaya mo? Alam mo ba ang mangyayari sa iyo? Sino mangangalaga sa iyo? Sino ba ang buhay mo? Kaya, kung tunay kayo nagtitiwala sa Ama, sa Kanya nyo ipangalaga ang buhay nyo. Sa Kanya nyo ipagkatiwala ang buhay nyo. Sa Kanya nyo ilagak ang buhay nyo. At siya naman ang sa inyo ay magbibigay ng kung anong ipinagkakatiwala ninyo. Sa pananampalataya niyong buhay, pakikita niya, buhay siyang pinagtiwalaan nyo. Kaya nga't patuloy kayong manalangin, magdalanginan, at ipanalangin ang kapwa nila lang. Sapagkat kung sa dating buhay, wala nang gustong hilingin, kundi ang ikabubuti ng sarili mo at biyaya at pagpapalang pansanlibutan, kung paano ka magtatagumpay at makakamit mo ang yaman ng sanlibutan, ngayon, ang hilingin mo, Panginoon, makapamuhay ako ng ayon sa iyo, sapagkat alam ko, ikaw ang ligaya ng buhay. Buhay bang Ama? Kaya't patuloy mo siyang maalaya ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Sadyang walang pagkabulang ang salita. Kagabi, may nag-message, nanghihingi ng panalangin. Nasa ospital, hindi lumalabas ang batang itong binatilyo. Nakakulong lang sa kwarto at hindi lumalabas ng kwarto at nagka-COVID. Sino ngayon ang magliligtas? Yan ang palatandaan at patuto. Paano mong itatago ang sarili mo? Paano kang magtatago? Sa kapwa mo makapagtatago ka, sa Diyos ba makapagtatago ka? Kaya huwag mong itago ang mga gawang kabuktutan, kamalian at kabuwangan, sapagkat di malilim sa Ama yan. Kaya't ang ipakitang gawin ay ang kababaang loob ng malugod siya't mahabag sa iyo sa pagdulog mo'y pakinggan ka, kaawaan ka, at iligtas kaniya. At habang hindi natatakda ang wakas ng buhay mo'y may gagawin siyang paraan at kaparaanan sa buhay mo araw at gabi. Napayapa ang isip mo, panatag ang loob mo, dahil kinikilala mo siya na nagbibigay kapayapaan at kapanatagan ng buhay mo. Kaya hindi sa salaping laksa ang kaligayahan at kapayapaan, hindi sa material na bagay, hindi sa lahat ng pagkain ang kalusugan, kundi sa Diyos na nalilimutan ng lahat ng nakalimot, sa Diyos na butihin kailanman. Kaya't patuloy manalangin at ipagdalangin, ipagpanalangin ang bawat nilalang. Kung magkagayon at alam ninyo ang katotohanan, halikayo't patuloy niyong alaya ng Ama ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti mo, Ama, kay dakila mo, wagas at tapat ang pag-ibig mo, salita mo'y buhay at may kapangyarihan,
Sino mang sa'yo magtiwala at manghawakan sa iyong aral, tunay mong patutuhanan, ika'y buhay at di kailanman mamamatay. Kaya sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, umayo kayo, taglay ang galak sa puso nyo. Kapayapaan sa inyong lahat, mabuhay kayo sa pananampalataya ng Ama ang inyong buhay at kaligtasan. Pagpalain kayo. Tayo na. Purihin ang Ama. Purihin. O anak, panalangin walang humpay. Manalig tayo na magkaroon ng himala, magkaroon ng hiwaga, no? Kumusta naman siya ngayon? Relax. Sa totoo lang dapat wala na bendisyon. Dahil no touching.